Broadcasting News. Handa na ba kayo sa mga pinakabagong balita na magbibigay diin sa ating araw? Mula sa lokal na mga kaganapan hanggang sa pandaigdigang balita, sinisigurado naming makakakuha kayo ng kumpleto at makabuluhang impormasyon. Pero bago ang lahat, silipin muna natin ang trending na mga balita. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Joy Flores at ito ang CRMC Broadcasting News. Ngayong araw, ating tatalakayin ang insidente ng pagpatay na naganap sa San Enrique, Iloilo. Tungkol sa lalaki na pinatay ang kalaguyo ng kanyang misis. Para sa buong detalye, narito si Jennifer, ibalita mo. Maraming salamat, Troy. Isang karumal-dumal na krimen na nangyari kumakailan sa barangay Kapugaw, Nuevo, bayan ng San Enrique, Iloilo. Ang insidente ay nagsimula na matuklasan ang isang mister ang pagtataksil ng kanyang misis sa pamagitan ng mga text messages. Kinakilala ang suspect na si John Sombilla na agad nagalit at nagpanggap na ang kalaguyo ng kanyang misis sa palitan ng mensahe. Ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga pulis at patong-patong na kaso ang kinaharap ni John Sombilla. Ayon sa mga opisyal, mariin nilang ikinukuntinda ang ganitong uri ng karahasan at muling nagpapaalala sa publiko na laging umiwas sa anumang uri ng karahasan. Para sa karagdagang ulat, balik sa iyo, Joy. Salamat, Jennifer. Isa na namang paalala na ang galit at puot ay hindi kailanman solusyon sa anumang problema. Huwag kalimutang tumutok muli para sa iba pang balita at impormasyon. Ako si Joy Flores. Maraming salamat at magandang gabi, Pilipinas. At pagkatapos ng mga lokal na balita, magbibigay kami sa inyo ng latest update sa mundo ng entertainment na siguradong magpapasaya sa inyo. Excited na akong ibahagi ang mga bago at cool na kaganapan sa entertainment. Abangan natin ang mga updates. Narito ang kapanapanabik na balita para sa mga K-pop fans. Ang K-pop sensation na New Jeans ay babalik sa Pilipinas ngayong Setyembre para sa isang event na inorganisa ng isang sikat na brand. Tama ka diyan, partner. Ayon sa website ng Go, inaanunsyo nila na kasama ang 5 miyembro ng New Jeans sa kanilang line-up para sa Coke Studio, The Ultimate Fandom Concert. Gaganapin ang concert na ito sa Mall of Asia Arena sa Setyembre 5. Sigurado excited na ang mga fans. Wala bang ibang pang-artista na inaanunsyo para sa concert na ito? Ngunit, tiyak na inaabangan ito ng marami. Maaari ring makakuha ng tickets ang mga fans sa pamamagitan ng mga promotional partner ng Coke. Nito lang Disyembre, bumisita ang New Jeans sa bansa at nag-perform sa 2023 Asia Artist Awards na ginanap sa Bulacan. Kaya naman, siguraduhin maraming fans ang excited sa kanilang pagbabalik. Abangan ang karagdagang detalye sa mga sumusunod na araw. At iyan ang ating K-pop update ngayong gabi. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita dito sa CBN News. Maraming salamat at magandang gabi! Kung noon gamit niyo ay iba't ibang pabango at ikaw ngayon ay isang estudyante na sa kolehiyo, nako, ito na ang iyong kailangan. Kahit saan, kahit kailan, ito ay dapat dala dahil sa kolehiyo, matira, matibay. Magandang gabi! Narito ang inyong update sa pandaigdigang balita. Hatid namin ang nagbabagang balita mula sa India, kung saan isang nakakapinsalang kalamidad ang tumama sa distrito ng Wayanad sa estado ng Kerala. Halos 1,000 katao ang nailigtas matapos tamaan ng pagguho ng lupa ang magagandang burol ng Wayanad. Kasunod ng malakas na pagulan, ang kalamidad na ito ay nagresulta sa pagkawala ng hindi bababa sa 151 buhay.
habang 187 katao pa ang nawawala. Ang mga pag-ulan na ilan sa pinakamalakas sa mga nakalipas sa taon ay nagdulot ng pagguho ng mga burol noong madaling araw ng Martes. Ang mga rumaragasang mga putik, tubig at malaking bato na dumaan sa mga taniman ng tsaa at kardomono, pati na rin sa mga maliliit na pamayanan. Ito ang pinakamalalang sakuna sa estado mula noong nakamamatay na baha noong 2018. Ang Indian Army ay nagligtas ng halos 1,000 katao at nagsimula na ring magpatayo ng alternatibong tulay matapos masira ang pangunahing tulay na nag-uugnay sa apektadong lugar sa bayan ng Choralmala. Malapit sa lugar kung saan tinangay ng tubig ang tulay, isang land excavator ang dahan-dahang nag-aalis ng mga puno at malalaking bato mula sa bunton ng mga debris. Ang mga rescue worker na nakasuot ng mga raincoat ay maingat na naglalakad sa putik at mga bato sa ilalim ng tuloy-tuloy na ulan. Kami ay tiyak na mayroong maraming mga katawan dito, sabi ni Hamza T.A., isang fire and rescue worker, habang itinuturo ang bunton ng mga debris. Maraming mga bahay dito at ang mga taong nakatira sa loob ay nawawala. Ang pangunahing focus ngayon ay hanapin ang buong lugar sa itaas ng burol para sa mga stranded na tao at mabawi ang pinakamaraming katawan, sabi niya. Halos 350 sa 400 rehistradong bahay sa apektadong rehiyon ang nasira, ayon sa ulat ng Asianet TV na sinipi ang mga opisyal na distrito. Matapos ang isang araw ng napakabigat na pag-ulan na pagsubalit sa mga operasyon ng pagsagip, inaasahan ng Weather Department ang kaunting pahinga ngayong Miyerkules, kahit na malamang na umuulan pa rin sa buong araw. Patuloy naming susubaybayan ang sitwasyon at magbibigay ng mga update habang natatanggap namin ang mga ito. Samantala, ipanalangin ang kaligtasan ng mga lahat ng apektado. Muli, ito si Grace Elmay Arabis. Salamat sa inyong pagtutok. Magandang gabi, Pilipinas. At sa wakas, abangan ang mga hot na balita sa sports na tiyak na magiging top of mind ng lahat. Sa balitang ito, makakasiguro tayong maging up-to-date kayo sa lahat ng mga kaganapan. Huwag magpalapas ng kahit isang minuto. Magandang gabi. Ako si Grace Elmay Arabis at ito ang CRMC Broadcasting News. Ngayon, tingnan natin ang mga pinakabagong balita mula sa Paris Olympics. Salamat, Joy! Si Kyla Sanchez, ang Pilipinong swimmer, ay nagbigay ng kasiyahan sa bansa matapos magtala ng bagong record sa women's 100-meter freestyle. Sa heats, nagtapos siya sa magkasanib na ika-10 pwesto sa pamamagitan ng pagtala ng bagong pambansang record na 53.67 segundo. Ang kanyang bagong record ay lumampas sa kanyang dating record na 54.25 segundo na itinakda isang buwan na ang nakalipas sa Canada. Kasama niya sa ika-10 pwesto si Anna Hopkins ng Great Britain. Dahil dito, nakapasok si Sanchez sa semifinals ng women's 100-meter freestyle. Patuloy nating subaybayan ang kanyang pagganap sa susunod na araw. Maraming salamat sa iyong update, Cindy. Patuloy namin ibibigay ang mga pinakabagong balita sa inyong mga telebisyon. Ito si Joy Flores para sa CRMC Broadcasting News. Sino makasagot dito? Mama! Noar! Everyone, tama ba kanyang sagot? Hindi po! Sino makasagot? Ako, ma'am! Ako, ma'am! Mama! Mama!
si Joy at narito ang pinakabagong ulat ng panahon. Ngayong araw, ika-8 ng Agosto, makakasama natin si Stephanie para sa update. Stephanie, kumusta ang panahon diyan? Araw Joy, sa ngayon, ang temperatura dito sa Cebu ay nasa 29 degrees Celsius. Bahagyang maulap ang kalangitan at may posibleng na pag-ulan mamayang hapon at gabi. Para sa ating mga mangingisda, inaasahan ang mga alon na may taas na 5 km per hour. Kaya't mag-ingat po tayo. Para naman sa mga motorista, mag-ingat sa posibleng madulas na kalsada dahil sa ulan. Balik sa iyo, Joy. Maraming salamat, Stephanie. Para sa karagdagang update, manatiling makatutok dito sa CRMC Broadcasting News. Ako si Joy, magandang araw, Cebu!